Magandang hapon sa ating lahat mga kababayan ko dito sa lalawigan ng Palawan maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Samahan po ninyo ako sa loob na isang oras na pagtatanghal na tayo ho ay maghatid ng mga balita. Wala po tayong personalan trabaho lang ho tayo sapagkat nais po namin kayong mapaglingkuran sa pamamagitan ng paghahatid ng mga sariwang mga impormasyon na naganap sa ating kapaligiran at para ito sa ating lahat at sa sambayanang Pilipino. Ang atin hong headlines ngayon mga kaibigan ay tinapos na ho. Sa ikatlong araw ang pagtitipon o pagkilos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tatlong araw ho ang nangyari. At ito ho ay sa pangatlong araw ay itinuloy ho dito sa Liwasang Bonifacio. Alamin ho natin mga kaibigan kung bakit. At isa pa ho, yun ho, sa kabila ho ng mga kaguluhan, yung malawakang protesta, hindi lamang sa Metro Manila, maging sa iba't ibang dako, ay hindi ho napigilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagpunta sa bansang Canada, para ho ay ika nga ay makipagpulong doon sa mga opisyal ng bansang Canada at ito ho ay kanyang ipinagpauna kaysa ho sa problema ng kanyang bansa. Marami ho ang nagsasabi na dapat kung ikaw ay talagang tunay na nagmamalasakit sa iyong mga nasasakupan, kapag may problema ang pamilya mo, halimbawa sa pamilya mo ay dapat mo munang resolbahin yung mga sigalot. Kausapin mo muna yung mga miyembro ng pamilya mo para pag alis mo man ay tahimik na sila. Ito hong gobyerno ho natin ay iisa ho, iisa ang gobyerno, iisang bansa, iisa ang nangunguna. At dito sa pinangungunahan mo, Mr. President, ay meron ka pa ho dapat na asikasuhin, na payapain mo yung mga hindi nagkakaintindihan sa iyong mga constituents. Hindi mo basta-basta na lamang nalayasan. Kaya ho ay tinapos na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon, July 3, yung pagkilos. Ito ho ay ang pagkilos na ito ay sa layuning manawagan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na kabilang din sa mga ay mga mamamayang Pilipino na may karapatan na magsagawa ng kanilang pagkilos o protesta laban sa katiwalian at sa pananagutan sa hustisya at kapayapaan ng bansa. Ito ho ang kanilang ipinaglalaban. Yung iba naman ho ay ikinakapit ho dito kay Senador Rodante Marcoleta sapagkat ito ho ay yung tema na ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo, na siya rin ho ang ipinaglalaban ni Senador Marcoleta. Kaya ho
ay ika nga nagkaroon na ng konklusyon, kaya ho nagrereklamo o kaya nagpoprotesta ang mga INC members dahil ho kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi po yun ang pinakang layunin. Hindi ho yun ang pinakalundo ng pagkilos. Kaya lang ho nadadamay ang Iglesia ni Cristo dito ho sa pagsasampa ng kaso nitong si Senador Marcoleta, sapagkat siya ho ay isang miyembro din ng Iglesia na siya lamang ang tanging nagsusulong para ho malantad ang katiwalian sa gobyerno at hindi makatarungan na pagpapatupad ng hustisya o tinatawag na injustice. Kaya ho, napakarami ho ang tumutulig sa Iglesia ni Cristo, kesyo daw hindi raw ho nagtagumpay. Tagumpay ho. Sino ho nga nagsasabing hindi ho nagtagumpay? Ano ba ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo? Pananagutan, transparency, corruption, justice and peace. Yun ho ang pinaglalaban, hindi ho, wala hong iba. Wala hong sinasabi Iglesia ni Cristo na pinabababa si President Marcos sa kanyang pwesto. Wala hong sinasabi ang Iglesia ni Cristo ho diyan na Marcos resign, Marcos step down, walang ganon. Ito ho ay panawagan panawagan sa governance, pamamahala, na nais lamang gisingin ang mga opisyal ng gobyerno, lalong-lalo diyan sa na nagagamit na sandata para ho ay supilin ang mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ito hong iba nagko-conclusion conclusion kaagad sila. Ni hindi ano sa tingin ko ninyo yung understanding comprehension ninyo, hindi ho kayo ibig sabihin mahina. Ito mga abogado pa yung iba rito naging Senate President pa itong si Drilon kung magbibigay ho kayo ng pahayag, kumpletuhin ho ninyo, hindi yung kalahating totoo, kalahati ang tama. Ayun ho pinapaboran ho ninyo yung para lang ho ninyo mausig yung Iglesia ni Cristo diyan ho sa mga social media, at saka sa mainstream media, biniro mo yung mga kalakal ho na inipon ng mga nandoon sa yung tinatawag nagbebenta ng mga plastic. Inipon ho yun sa isang tabi, kinuhanan ba naman ng GMA7, nakalat daw yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dito ho sa Green Hills nilinis ho yan ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos meron hong mga sumasabotahe, di umano na meron nagkalat ng mga basura at kinunan ng dito ng mga ABS-CBN na ito ho ay kalat ng Iglesia ni Cristo. Kita mo na yung mga katarantaduhan ng mainstream media na ito. Para lang sila ay kagatin ng publiko. Para sila ay makapang-usig lang. Para usigin lang ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang ho, halatado sapagkat nung naglinis ho diyan na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, bago nila nilisan, ang lugar na yan ay malinis. Tapos lalagyan nyo ng basura at kukuha na ninyo ng picture. Para nakasama ko rin photographer sa dyaryo. Loko-loko din yung isang photographer. Ngayon ko lang ito sasabihin sa inyo na merong nagaganap na sunog. Ang ginawa itong photographer pumunta doon sa isang sulok na merong hollow blocks na medyo 4 na patong. Nagkuha ng mga dyaryo. Kumuha ng dyaryo. Sinunog. At kinuha na ng picture yung mga usok. Ni-close up ho niya
para hindi ho makita yung wide range ho nung ano ng kanyang lente. Ito nga sunog para mayroon siyang maipasa doon sa kanyang ano. Oh, oh. Ganyan ho eh. Huwag ho niyo kami paglulukuhin. Magtatanim basura ho kayo eh. Trabaho yun ng media. Lalo't lalo na yung mga media sa mga photographer, karanasan marami na hong karanasan na ganyan. Wag ho nyo kaming paglulukuhin eh. Pambihira naman. Lumang style na ho yan. Ikita mo yun dyan sa liwasan na close up eh. Close up yung pagkakakuha ng GMA 7. Kung di ka ba naman tarantadong wala kang wala kang konsensya, hindi ka fair eh. Fake newser ka. Para nga makakapture lang kayo ng inyong audience, gagawa kayo ng katarantaduhan, hindi ho ba? Eto ho. Kaya ho nga tinapos na ho kahapon. Tinapos na ho ng Huwebes, July 2 ho itong 3-day protest na panawagan ng INC para ho laban sa katiwalian, pananagutan, hustisya at kapayapaan ng bansa. Sa pagtatapos ho ng pagkilos ay talaga sinasabi ko nga ho sa iyo, samut-saring pangbabatikos, pang-uusig ng mga walang ganap na pagkaunawa. Pag sinabing ganap, ibig sabihin lubos. Walang ganap na pagkaunawa kung ano ang paninindigan ng INC sa nangyaring malawak na kawalan ng tamang pagpapatupad ng hustisya, katarungan at pananagutan. Yan ho ang ipinaglalaban ho eh. Wala pang nakakagawa ho nito na anumang grupo na nga ay tumagal ng ganito at nagkaroon ho ng maraming mga partisipante. At itong grupong ito ang nangunang tumindig para ilantad ang nangyaring malawakang korupsyon. At siya rin ang tumindig para ilantad sa mukha ng mundo ang nangyari sa sistema ng kasalukuyang gobyerno. Itong Marcos Jr. Administration. Ano ho ang nangyayari ho? Itong tanging grupong ito lamang ho ang sinamahan ng iba't ibang sektor ng lipunan, yung grupo ng mga Muslim brothers ho natin, sa Muslim community, ilang mga sekta ho ng relihiyon at mga miyembro ng samahan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na lumahok din na nanindigan sa kapakanan ng sambayanang Pilipino na naduhagi ng mga magnanakaw, yung mga low bender at mga mang-uusig sa loob ng iglesia at naging ito hong mga nang-uusig din sa mga lumalaban dito ho sa sistema ng gobyernong bulok. Hindi ho natuwa yung ilan ho dito eh. Na sinasabing sila ho ay naperwisyo sa ginawang pagkilos na ito. Yung iba nga ho ay natuwa. Yung iba ho ay hindi ho natuwa. Ang ilan ho sa kanila galit na galit pa. Sapagkat naperwisyo ko sila sa ginawang pagkilos nitong mga nagsusulong ng matinong gobyerno dahil kesyo nga na traffic, na absent sa trabaho, apektado ang negosyo. Itong mga taong ito, ang mga tinatawag ho naming mga oportunista. Sapagkat wala ho itong pakialam sa kanyang kapwa eh. Ang mga taong ito, yung tinatawag nating mga makasarili, na ang gusto lang ay kumabig ng kumabig, samantalang ang kapwa niya Pilipino ay nagsusumigaw ng katarungan sa lansangan
na naghahanap ng pananagutan at magkaroon ng matiwasay na pamumuhay at hustisyang pantay-pantay at ika nga'y naghahangad ng maunlad na bansa. O, tapos may gana pa kayong magalit. Ay ipinaglalaban ng grupong ito hindi sa kanilang pansarili. Kasama ho kayo eh. Itong mga oportunistang ito. Hindi ho ba kayo nakakahalata? Ang sabi pa nga ho dito eh, papaanong maging kapanipaniwala ang laban ninyong ito kung kayo mismo ang nag-i-endorso, bumoto sa mga kawatan na ito. Tingnan nga ho natin, bigyan nga ho natin ng magandang argumento ito. Ito bang mga iglesia ni Kristo, gaano ba sila karami sa buong populasyon? Kung tutuusin, napakaliit lang ang porsyento ng mga miyembro ng iglesia ni Kristo sa buong populasyon ng bansang Pilipinas. Huwag na ho nating isama ho yung below 18. Sige nga, ang populasyon ng Iglesia ni Kristo pumapaga 2 milyon lamang 2 milyon. Yun hong mga nanalo ho sa kanilang mga posisyon na ngayon ho ay sagana sa pagnanakaw. Ilan ho bang boto ang kanilang nakuha? Meron ha diyan pinakamataas ay 16, meron bang 31? Palagi natin doon na lang tayo sa 16. 16 million nanalo ho pagka presidente o kaya senador. Na ibinuto ng mga Pilipino, ilan ho ang serial number, yung mga iglesia ni Kristo, hindi ho serial number ho. Yung mga butante ng iglesia ni Kristo. Palagay natin 2 milyon sa 16. Di bawasan mo ng 2 milyon 14. Kanino hong mga miyembro itong 14? 14,000, halimbawa 14,000. Okay, 14 million. Kanino saan ho sila kabilang? Di ba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? At iba't iba pang sektor o denominasyon ng iglesia ng Katoliko. Sino ho majority ho dito na bumoto sa mga kawatan? Hindi ho ba kayo? Hindi ho ang iglesia ni Kristo pagkatapos kung kayo magbintang ibinuto ng iglesia ni Kristo ang mga kawatan na ito? Mahiya naman kayo. Nasaan yung sentro ng pag-aanalisa ninyo dito sa ganitong mga pangyayari? Tapos sasabihin ho ninyo, ibinuto kasi yan ng iglesia ni Kristo kaya nanalo ho yan. Kayo ho, wag ho ninyong ibentang lahat. Kayo ho ang pinakamayor ho dito. Kung gusto lang ho ninyong makapadira para lang ninyo usigin yung iglesia ni Kristo at para siraan lang ho ninyo kung ano-ano hong ikinukulapol ninyo dito ho sa iglesia ni Kristo. Sino ho yung mga kawatan? Iglesia ni Kristo ba? Ito ho bang ibinibintang ho ninyo na may pananagutan di umano? Itong si Senador Rodante Marcolita na isang miyembro ng Iglesia ni Kristo. Yung hong ibinibintang ho sa kanya, hindi naman ho yan ninakaw yun Hindi naman ho yan galing ho sa kabanang bayan. Yun hong ginastos ho niya, ibinigay ho sa kanya na iyan naman yung kanyang, yung ibinibintang sa kanya, yan ho ay naresolba na ho ng COMELEC na ibig sabihin ay wala na ho yung kaso na yan pagkatapos ikinalkal naman itong ombudsman para lang usigin itong si Senador Marcoleta, pero kampante ho yung senador na mapapawalang bisa ho yung ganitong mga argumento ng mga bendalo. Hindi ho ba?
Ito ho na mga nakisauso sa mga bendalo, mga low bender, ito rin ho may mga utak na utak ng mga kawatan. Sino ho? Tingnan mo ho yung salin nitong si pumunta nga ho. Tingnan ho, mag-research ho kung magkano na ho ang inakyat, paanong lumubo yung salin, yung yaman nitong si Buying. Sa loob lang ng 3 taon, bilyon ang pumasok. Yun hong sweldo niya, yung sweldo ho niya sa loob ng 3 taon, ganun kalaki. Mahig kulang 5 bilyon. Tama ba ako? Pero mag-research ho kayo. Ang sabi ho kasi ng batay ho sa survey, lumubo ho itong ng triple. Yung kanya hong salin paano lumubo ng triple? Saan niyo kinuha yung pera? Di ba sa di siguro sa baleta, hindi ko sinasabi. Saan niya kinuha? Pero ito hong kay Marcoleta, ito ho ay donasyon. Donasyon. Ito naman ay hindi ho niya itinatanggi sapagkat siya na mismo ang nagsasabi. Ibig sabihin ay nagiging makatotohanan lamang ho siya. Hindi ho niya itinatago. Samantalang yung iba, yung iba ay umabot ho ng mahigit na 120 million pesos ang natanggap na donasyon. Pero hindi ho inimbestigahan ng ombudsman. Sasabihin ko sa inyo kung sino ho yung merong 120 million campaign donation. May donasyon ho ng 120 million mahigit. Inimbestigahan ho ba ito ng ombudsman? Samantalang ito kay Marcoleta 75 million din. Iyo ang inyong iniimbestigahan. Dito na tayo pumapasok sa hustisya yung kawalan ng katarungan yung injustice dito pa lang ho tayo sa korupsyon. Wala pa ho tayo dito. Mamaya ho, darating ho tayo bago matapos yung problemang ito. Isa lang ho sa halimbawa. Huwag na nating damihan yung mga malalaking nag-contribute ng campaign donation sa mga politikong ito magmula ho sa presidente hanggang sa senador at mga congressman. Kung isa-isahin ho natin yung mga congressman na yan, bigla ding lumubo yung kanilang income, batay ho sa kanilang SALN o sa statement of asset, network and liabilities, magmula sa presidente hanggang sa mga congressman. Mag-research ka din ho kayo, maging patas naman kayo. Kung kayo makapagbintang sa isang tao, kung mo Iglesia ni Cristo sinisingle out ninyo. Hindi ko pinagtatanggol itong si Marcolete. Ako lang gusto kong ipagtanggol yung tama. Maging patas, wag mo tayong one-sided. Kumuha kasi kay Iglesia ni Cristo yan at isa hong tinik sa mga magnanakaw sapagkat ito ho itagahukay ng mga ebidensya na magpapatunay na kayo ho ay talagang mga magnanakaw. Kung hindi man magtatagumpay ngayon, itong si Senador Rolante Marcoleta, hindi ang tandaan ho ninyo, ang inyong posisyon na ipinagkatiwala sa inyo ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagboto sa inyo, may katapusan ho yan. At pagkatapos ng inyong mga termino diyan, ang iba ho sa inyo, tiyak, lilipad na ho yan, lalayas na sa bansang Pilipinas para maiwasan yung kasong isasampa ho sa inyo. Mananagat din ho kayo diyan sa ngayon. Pangising-isi pa kayo. Pagdating ng araw, iyak-iyak din kayo diyan. Sapagkat ang karma ho, hindi ka agad-agad yan dumadapo. Ang karma ho, hindi ho yan dumadapo sa isang bugsuan. Dumadapo yon sa kanya-kanyang panahon. Kanino ho yan Baaring dyan sa mga kamag-anak ho ninyo. Baka mamaya isang araw yung kamag-anak ninyo inalunod ng baha. Buong pamilya.
O dahil sa inyong kabuhungan, sa inyong pagkaganid dyan ho sa pagnanakaw na yan, dyan ho sa kabanang yaman ng bayan. O hindi naman kaya ay magkaroon ho kayo ng cancer, sige. O na yun, wala hong kagamutan. O sana naman pagka dumating ho sa inyong buhay ang mga karma na yan, ubos ho yung kayamanan ninyo, pati ari-arian ninyo. Marama pagdating ng araw, ibebenta nyo na para lang sa inyong mga sarili. O, kung hindi man tatama sa inyo, baka sa mga asawa at anak ho ninyo Hindi ko ho ipinapanalangin, sinasabi ko lang yung senaryo. Yung bang na magiging balik sa inyo nung sa inyong pinaggagawa. Yung karma ho, wala hong pinipiling panahon yan. May itatakda hong panahon para sa inyo sapagkat ika nga ay yung mas makapangyarihan sa lahat sa atin na siyang lumikha ng langit at lupa. Alam niya kung paano kanya paparusahan. Hindi nga lang yan ay isa-isahan lang. Maniniwala ho kayo, sige. Ito hong yun hong mga nang-uusig na gumagawa ng mga paraan para lang ika nga ituligsain. Yun hong mga nagsusulong ng katarungan na mapanagot ho yung mga magnanakaw. Yung mga kurakot. Kayo ho na mga gumagawa ng senaryo, maghunos dili naman kayo. Sapagkat hindi ho katanggap-tanggap din ho ang inyo pong pinaggagawa na ganyang kabulastugan. Sapagkat ito ho, tutuntunin ho natin yung magiging epekto ho. Lahat ho kasi ng Pilipino, tayo lahat ho, nagbabayad ho tayo ng buwis. Dito ho sa buwis ho na ito, na inyong ninakaw, dyan ho sa flood control, na inilaan yung pera ho dyan na trilyon, na idinaan ho sa DPWH, na ginawa ho ninyong gatasan. Hindi ho ba? Ito ngayon ho, yun hong ating mga kababayan ho na naghahanap ho ng accountability tungkol ho dyan sa corruption. Tayo yung gobyerno ho natin ay utang na ho ng utang para ho mabayaran ho natin yung ating pagkakautang. Ika nga yung interest pa lang ng utang natin. Magkano na bang utang ng Pilipinas ngayon? Batay ho dun sa datos ng batay ho dun sa ipinalabas na datos ng National Treasury. Yung Bureau of Treasury ho natin. Itong 2026 lang ho, ang utang na ho ng Pilipinas ay tumataginting na 18.55 trillion. Sige nga, 18.35 trillion ang utang ho natin. Ngayon ho, 2026. Magkano ho naman ang ginagastos ho ng gobyerno? Tingnan nga ho natin. Magkano ang ginagastos ng gobyerno araw-araw? Yung operation ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay tumataginting na 15.8 billion araw-araw. Yun ho ang ginagastos. 365 days. I-times nga ho ninyo yan sa 15.8. Sige, mamaya. 365 days times 15.8. Yan ho ang ginagastos ho ng gobyerno. Eto naman ho, magkano naman ho ang koleksyon?
ang koleksyon ho ng gobyerno natin kada taon. Ang pinanggagalingan, number 1 ho diyan, yung ating yung BIR na kumukolekta ng buwis. Yung mga remittances ho, yung kinikita ng mga government-owned control corporation, kagaya ho ng PAGCOR. Ang ginagastos ho ay yung koleksyon ho ng gobyerno. Yan ho is in form of buwis, yung mga taxes ho na ibinabayad ng lahat ng mga taxpayers. Kada taon ho ay 4.4 trillion. Sige. Yung atin hong yung atin hong ang ginagastos ng Pilipinas mahigit ho 7 trilyones, 7 trillion per year. Ibig sabihin, meron pa ho tayong 3 trilyon na deficit. Yun ho. Saan ho natin kukunin yung 3 trilyon para ho pang dagdag? Diyan sa gastusin ng gobyerno araw-araw. Sa operasyon ng gobyerno. Saan ho natin kukunin yung 3 trilyon? Di mangungutang na naman ang Pilipinas. Mangungutang na naman tayo. Kapag hindi na ho tayo pinautang ng South Korea, at pagkat iniiwasan na ho magpautang, ayaw na magpautang sa Pilipinas ng South Korea. Saan ho kukunin yan? Di magbebenta naman tayo ng ari-arian. Nasaan na ho yung yung gold reserve ho ng Pilipinas na ibinenta? Nagbenta na rin ho ng ari-arian, yung NAIA, maging yung dyan ho sa Laguna, ng hydrothermal ba yun? Ibinenta na. Kaya nga ho siguro kahit na may problema nga ho dito si President Marcos sa Pilipinas na meron hong nangyayaring protesta, talagang sinikap na makaalis, makapunta doon sa Canada para makahikayat ng mga investor para mamuhunan ho dito sa Pilipinas para kumita naman. Magkaroon ng investment, kumita naman. Magkaroon ng income ang Pilipinas. O baka kaya mangutang din. O pagka ganito kagulo yung bansa mo, sino ho ba ang mahihikayat mong mamumuhunan dito? Unang-una, ang taas ng singil ng kuryente. Sa kuryente pa lang sino ho bang negosyante na pupunta sa Pilipinas para magnegosyo para din lang malugi? Wala. Kung ako man kaibigan mong bansa, o sige, mag-ano kami diyan, mag-nenegosyo kami. Ang tanong, kailan? Pirma ho tayo ng kasunduan, magnenegosyo ho kami diyan. Ang tanong ho, kailan ho kayo magnenegosyo? Sa kalagayan ho ng lahat ng taas ng bilihin. Taas ng basic needs ho natin. Sino hong siraulo na mga negosyante na mag-i-invest dito sa Pilipinas? Kung yun nga ho mga vendor dyan sa lansangan, pinagsisira ho yung mga karito ng mga nagtitindi. Nagbabayad ho yan ng buwis, pero pinipinsala. Ikaw ba naman, negosyante ka, mag-i-invest ka rito at mapipinsala din lang yung kapital mo, di huwag na. Sasabihin ko na lang, sige sir, Mr. President, pirma tayo ng MUA, mag-invest kami dito. Ang tanong, baka siguro mga 2031 pa lang siguro kami mag-i-invest yan pagka iba na ang administrasyon, pagka maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa at saka yung mga batas na pumapabor sa pagninegosyo at saka isa yung mga pangangailangan sa negosyo, lalo na yung kuryente, tubig. At yung mga taxes na dapat na ipapataw sa mga negosyante.
Kung iyon ho ba'y makatarungan, papapasok ho ba doon yung ika nga ikikita ba kami dito sa negosyo kung sakaling kami pumasok ho diyan? Yung mga taxes na aming ibabayad, baka naman sa tax na lang ho pumunta yung aming kikitain ho diyon. Hindi ho ba? Kaya nga ho, etong gobyernong ito ni President Marcos, hindi ko ho hindi ko malubos maisip. Lagi na nga ho tayong deficit kaya aywan ko lang ba Doon dito sa mga matatalino, yung mga political analyst, mga ekonomista, nagsasalita ho sila tungkol ho dito Ay sino lang ho nakikinig ho dito? Hindi ho maintindihan ho ng mga ordinaryong mamamayan ho yung mga paliwanag ng mga ekonomista. Ang iniintindi na lang ho ng mga mamamayang maliliit ho kung paano sila makasurvive sa kanilang pamumuhay araw-araw. Kung paano sila makabili ng bigas pantawid gutom. Sapagkat ngayon napakalaki na rin. Halos 3 milyon na rin ang walang trabaho. O saan ho bumabaling? Yung mga nawawalan ng trabaho, mga ngalakal ho yan pagkatapos kukuhanan ho ng GMA 7, yung kalakal na kanilang inimpok na ibibintang na iyan daw ay basura ng Iglesia ni Cristo. Kita mo kawalang hiya ng mga ito. Sa bagay, meron naman ho kasing miyembro din na tumatanggap ng dito Yung kasama ho nila tumatanggap din ng supot. Kayong isa kahapon na broadcaster din. Talaga naman hindi na baling magalit daw siya, magalit na kayo ng magalit sa kanya. Total, nakatanggap na naman ako Okay lang, sige, magalit kayo. Bakit? Mababayaran ba ninyo yung maibibigay ba ninyo sa akin yung kailangan ko? Siyempre, binibigay na sa akin, mabigyan na ako para ika nga ipaboran ko na yung kanilang mga gustong paboran. Sige, kunin ko na yung pera. Anong nangyari? Ikaw ho ngayon nabibilang doon sa yung grupo ho ni yung grupo ni Judas Iscariote, marami-rami na ho ngayon. Dito sa Pilipinas, marami na ho mga Judas Iscariote dito maging broadcaster, senador. At maging ang diyan ho sa House of Thieves. Mga cabinet member, marami ng mga Judas member, marami na hong member, iwan ko lang. Hindi ko lang alam na yung serial number nitong miyembro ng mga Judas dito sa Pilipinas Ingat kayo sa mga Judas, wag ho kayo magtitiwala diyan. Tapos kapag nagsasalita ito, wag ho kayo magtitiwala dito sa na ito. Ang ganda pagka nagpaliwanag, ang ganda-ganda Ano sabi nung kaibigan ko si Mr. Mr. Espiridion Ligayada, Batchmate, Robert, mag-ingat ka diyan sa mga politiko. Kapag ka nagsalita yan, ang mga animoy, mga anghel yan, pero mga Judas ho yan. Totoo naman yan. Sabi sa akin yung aking kabatchmate na dating opisyal ng gobyerno. Sinabi sa akin mismo, kahit na hindi niya sabihin, alam ko naman Pero ako'y nagpapasalamat ng marami sa concern nung aking mga batchmate. Sapagkat mahal nila ako Kung wala silang pakialam sa buhay ko, hindi nila ako pagsasabihan paalaala, pag may paalaala. Pinaalalahanan ako lagi ng mga kabatchmate ko, mag-ingat ka, batchmate. Huwag ka magtitiwala dyan sa mga politikong yan, mga magagaling magsalita yan. Akala mo yan, mga anghel. Pero yan, mga Judas yan. Hindi lang ho yan. Sa mga broadcaster, meron na nga ho Kahapon binirada ko Hindi ho ako galit sa kanya, kaibigan ko Ang akin ho, nagpapaalala lang ako. Sapagkat ang gamot ho sa nakalilimot, paalala.
Kapag ka hindi ka ho umaksyon, hindi ka nagpaalala, anong klaseng kaibigan ka? Anong klaseng merong kang yung espiritu mo, yung tinatawag naming spirit of camaraderie. Yan ho ginagamit ho yan sa military. Wala, di ba? Kaya ho kami nagpapaalala, kami kita mo itong Tulfo Brothers. Yung Ben Tulfo, pinagsasabihan yung mga kapatid niya. Ganyan ho. Pinagsasabihan niya sapagkat alam niyang mali. Ganun din naman ho ako. Pinagsasabihan ko, hindi ko mo ako nagsasalita ho din kung nagbibigay ho tayo ng komento, yan ho ipaalaala namin sa inyo. Wag ko kayong magagalit. Sige. Nasaan na ho tayo ngayon? Yung utang natin na 18.55 trillion na ang ginagastos ho ng ating gobyerno araw-araw ay 15.8 billion. Tapos ho yung ating income, yung pumapasok ho na koleksyon ng ating gobyerno ay pumapaga 4.4 trillion. Kita nyo na. Saan natin kukunin ho yung 3 trillion? Nanakawin nyo naman sa amin yan. Nagbabayad ho kami ng buwis. Isa pa ho rito. Bigyan ka natin ng pansin. Kaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na yung kaso ni Marcolete. Bagamat yan ho ay ampaw na, talaga namang gumagawa ng paraan itong mga kalaban para yung mga magnanakaw, yung mga tumanggap ng maleta, yung mga lumubo yung kanilang mga salin, huwag na nga huwag nang mabusisi sapagkat ang lahat ng yan ay mabubulgar sapagkat ibinubulgar ho ni Marcoleta. Kaya nga siya kinasuhan ng ombudsman, plunder. Ito ho, klarong-klarong plunder, 75 million donation ho. Itong sasabihin ko sa inyo ay 120 million pesos na campaign donation na tinanggap ng isang senador. Dati ito ho ay congressman pa lamang ho ito gumastos ho ito ng 120 million nung tumakbo ho sa pagkasenador. Bakit ho hindi ito iniimbestigahan ng ombudsman? Kaya nga may tinatawag na selective justice Sino ho ito? Ito ho, hindi ako ang may sabi ho dito, ikokot ko ho yung istasyon. Na nagbalita ho nito. Ito hong BNC. Hindi ito dance group. Sa media ho ito. BNC. Billionario News Channel. Mama Pinky Web. Hello, ma'am. Ito ho ang inyong ito ho yung inyong news Ako ho sinipi ko ho sapagkat hindi naman ho ito plagiarism sapagkat ito ho nakapublic. Nakapublic ho ito kaya kahit na ho sino pwede hong magbasa, magkomento. Doon ho sa news item ho ninyo. Naayon ho dito sa news item na aking babasahin. Na akin hong sinipi sa inyo hong istasyon dyan ho sa Billionario News Channel na mahigit 120 million pesos ang natanggap na donasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa 2025 senatorial campaign. At napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor ay konektado sa Yap Brothers sapagkat noong December 9 ay inanunsyo mismo. Sino ho ang nag-anunsyo?
si Don Robert Ramiro o kaya naman si Engineer Jimmy Apostol o kaya naman si Ma'am Suderly Permalino. Oh. Sino nag-anunsyo dito? Ang nag-anunsyo ho noong December 9 noong 2026 ba ito? Ay mismong si President Bongbong Marcos Jr. Siya ho ang naglabas ho ng impormasyon na ito eh. Yung presidente mismo. Siya ho ang naglabas na freeze. Nagkaroon ho ng freeze order ang Court of Appeal para sa 280 bank accounts at mga insurances. Yung hong 3 policies ng security accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na Benguet Representative Eric Yap at Axel Representative Ed Bicya. Ito ho yung AXIS na konektado ho yung magkapatid na ito sa mga kumpanyang dawit sa mga naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tulad ng Silverwood Construction, yung Skyard Aviation. Mahigit di umanong 16 na bilyon na ang pumasok sa mga transaksyon sana ba yun? Transaksyon sa flood control project. Ito ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. At DPWH. Nakuha ng BNC ang mga dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC. Bukod dito ay marami pang personalidad ang mga kumpanyang kasama nito, kasama ang magkapatid na congressman, si Victoria Guyap at Yap family at itong Richard Chong at Yap owned companies na Earth Yard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ito umano ang maituturing na unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Naimbestigahan na ho ba ito? Inimbestigahan ho ba ito ng ombudsman, ng DOJ o ng COMELEC? Inimbestigahan mo nyo ba ito? Sige, magsalita kayo. Ito ho, binulgar na ho ito ng presidente. Ang presidente nga rin ho yung nagbulgar doon sa flood control Sabi nitong si Anthony Taberne. Ang presidente mismo ang nagbunyag. Siya ho yung promotor ho nito. Ang kalikasan ho ang nagpatunay ho dyan Ang nag-broadcast talaga Paulanin ko nga ito para makita ninyo kung anong pinaggagawa ninyo sa mga ninakaw ho ninyo para mabunyag. Umulan 3 araw. May mga lumutang, may mga binaha, may mga nangamatay. Ito di umuno ang maituturing na unlawful activity ayon sa Court of Appeal sapagkat batay ho sa pagsisiyasat ng BNC, tugma ang mga datos na malaking campaign donor. Itong CIS rep dito ho kay CIS dating Representative Erwin Tulfo. 121.1 million pesos ang total na campaign contributions na tinanggap ni Senador Erwin Tulfo sa kanyang pagkandidato sa pagkasenador na pinagtulong-tulungan ng 6 na campaign donors.
Anim ho itong campaign donors. Inimbestigahan din ho ba yung mga donors na ito yung anim? Ito hong donors ho na Marcoleta, 3. Kasama ho sa sinampahan ho ninyo ng kaso. Wow. Tapos ang lakas ng loob ninyo. Sabi ko nga siya, dapat balansyado ho tayo. Bakit sinisingle out ho ninyo? Ngayon, yaman din lamang nagkakabistuhan ho tayo rito. Umpisahan ho ninyo sa presidente. Magkaroon ho kayo ng inventaryo. Mag-imbestiga ho kayo. Itong si Senador Soto, si Senador Lacson, ito nag-triple din yung kinita nito Saan ho nanggaling ho yun? Naisakay ho ba dun sa helicopter? Sabi nga ho, yun ho nga nakita ho sa helicopter. Yun ho mga nag-i-empake, nagdi-distribute ho. Ika nga, nagdidipat ng mga maleta. Kaya ho, yung mga todo depensa, yan ho talagang malaking kinita Kaya nga ho, yung isang kasama ho namin, kung paano dumepensa, sapagkat nalaman ho namin, kumita din palang buisit na ito Sige, magsalita ka. Ako nagpapayo na ito pinagpapayuhan samantalang kami doktrinado kami na bawal ho kaming pumiar ho, manghingi. Wag ho kaming manghingi pero kung tumatanggap kami kung talaga ipipilit mo. Pero ito galing sa sa binibigay na sa amin pag merienda lang namin, kano lang naman yung 100 piso Ito pang magmerienda muna kayo, tig-isa kayong soft drinks. Hindi ho masama yun Pero pagka kumita ka na ng milyon, hindi na ho yung hindi na makatarungan ho yun. Milyon-milyon na yung pinaghahatian ho dito sa palibhasa kasi sumikat na ito. Talagang tumitira na nga ito sa gobyerno. Napansin ng gobyerno para tumigil nga ito para pumabor sa atin yung kanyang mga broadcast. Sige, paluwalan mo na nga iyan. Samantalang nung magkasakit yung kanyang anak kung saan dinala ito lang tuduhingin ng panalangin ho doon sa taas. Doon sa alam nyo na ho. Nagpanata pa ito Ito ho, pinagaling, gumaling, nagpanata. Naopera ni Satanas biglang nagbago. Naopera ng kayamanan, biglang nagbago. Okay. Wag niyo akong subukan na tatanggapin ko yan. Joke lang. Nagpapatawa po tayo dito. Pag bago lumaan sa palad ko yan, ipadaan niyo muna sa istasyon ho. Para ako mamursyento na lang. Joke lang si ating station manager at saka sa ating general manager kaya nagpapatawa sapagkat talaga ngayon ang kumbaga yung galit na ng mamamayan talagang tinatawanan na lang natin sapagkat wala ho mga bingi ho ito mga opisyal ng gobyerno matagal na hong pinaalalahanan ng Iglesia ni Cristo makaitlong bisis na ho nagsagawa ho ng pagkilos ito para ho iparinig ho sa inyo sa pamamagitan ho ng rally na kayo magbago na. Gawin niyo nung dapat nararapat niyo. Wala hong sinasabi. Palayasin niyo si ganito. Wala hong sinasabi English. Ayusin lang ho ninyo yung trabaho. Diba? Kaya bumati na ho nga tayo. Para pampalubag-loob naman sa mga kababayan ho natin dati si Nitz Calolo ho at saka si Mary Lucias hindi ko nababati ito mga ito baka nagdaramdam na dito sa aking batchmate sapagkat itong broadcast ko ho na ito isinishare ko ho ito sa group ho namin para for your information lang ho. Meron ho kaming group yung Bukidnon National School of Home
in the Street group chat ng batch 1976-1977. Ina-upload ko ito. Sinishare ko ho, kaya alam ho nila yung mga sinasabi ho namin. Kaya ho nila ako napapayuhan sapagkat itinuturing nila akong kapatid din. Na mag-ingat ka. Sapagkat tayo minsan ho hindi natin mapigilan na pumusngat yung ating mga sinasabi sa ating labi tungkol ho doon sa ating mga politiko. Pero ang layunin ho natin dito, hindi ho tayo naghahasik ng pagkabahagi. Ang layunin ho natin sa broadcast ho na ito, magisiguro, maging ang himpilang ito, ay itaguyod ho natin yung kapayapaan, ipataguyod ho natin. Kaya ho tawag ho namin dito, lingkod ng katotohanan eh. Hindi ho lingkod ng kabalintunaan, lingkod ng katotohanan. Bigwas News Philippines. Lingkod ng katotohanan. Ito hong katotohanan na aming sinasabi. Huwag naman, huwag ho ninyong mamasamain. Kapag kami ay nagpapaalala sa inyo sapagkat babati na po si Don Robert Ramiro. Araw ho kayo ng Biyernes, sa Lunes na ho tayo magkakadaupang palad. At tabayan na ho ninyo sa yung mga sariwang impormasyon dadarating ho sa inyong mga tenga at panunood ninyo sa social media. Lalong-lalo na ho dito sa online TV ho natin, dito sa page ng Bigwas News Philippines. Si Mama Josephine Macapagal, dyan ho sa Orange County, dyan sa Anaheim, California ho, si Mama Josephine Macapagal. Si batchmate, si Farah Gagarane, oy, Far. Nag-comment ako dun sa FB mo para ang ganda okay lang buhay natin dyan sa Canada. Maging si Pian Amer, yung aking pinsa naman dyan sa Canada. Si Windilyn Reyes Win, kumusta ka na dyan feeling beauty talaga. At si Lourdes Sadicon, dyan ho sa US At yung aming ginagalang din ho ng mga kabatchmate ho namin. Ito ho nag-aabogado nga ho dito si Nining Octaviano Marilo Octaviano. Abogada ho ito ni Engineer Jimmy Apostol. Iyan ho ang abogada ho ni Engineer Jimmy Apostol na siya ho ngayon ay consultant ng National Irrigation Administration. Si Espiridion Ligayada, si Danilo Lagahit, si Wilfredo Gutierrez, si Atanasio Atbing Briones, si batchmate Ma'am Sioderle Permalino, si Miriam Barbosa, dito ito sa Antipolo, sa San Roque. Dito sa Barangay San Roque, kabarangay ito ng aming dito sa Diario Casado. Kay Boss Alan Bordios, yung Diario Casado at CEO rin ng KBS RMM News. Si Kuyang Arnold, Kuyang Arnold, pagka masama ang signal, tawag lang. Chill lang tayo. Pagka pangit ka kasi pinsan sumisimplang yung signal, hindi yung report ang sumisignal o kaya nagre-report, no? Hindi ho. Diyan ho sa signal ho tayo nagtatalo. Okay. Si Kuyang Wen ay waray upay, waray kaon, waray bugas, waray kaon, patay. News director ho yan ng KBS RMM. Binabati ho natin. Mag-ano ho kayo dito sa Bigwas News. Mag-participate din naman kayo sapagkat binobroadcast natin dito Si Vilma Kabantog. Si Ma'am Catherine Hamis at si Josepina Cabenta Ramos. Si Ma'am Evelyn Lantong, si Marilo Octaviano Luz Mainit at yung aming pinakaatit kuya si Paterno at si Naida Gahonera. Siyempre, hindi namin malilimutan yung aming guidance counselor, yung aming advisor hanggang ngayon Kami mga senior citizen na, kami ay sinusubaybayan nito, meron kaming spiritual advisor.
Yung mga advisor namin nung high school, andito kasama ho namin eh. Si Ma'am Ibon Dukusin Katli. Si Ma'am Rose Kalikaran, kat-chat ho namin to. Nakikipag-chat ho kami sa group ho namin. Kami ho ay mga senior citizen na pero labing senior citizen. Okay, yan ho ang katangian namin. At maraming salamat na ho. Maraming salamat na ho sapagat wala na yung oras sa mga kababayan nating Palawenyo. At sa Lunes na ho, at tabayanan ho ninyo ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito sa Bigwas News Philippines. Sa mga nakasama ho natin, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating program director, Sir Jeff Balahonda, at sa ating station manager, Ronnie Dave Abili, at ang ating general manager, Ma'am Rose Dingding. Ang iyo pong lingkod, Don Robert Ramiro, ay nagsasabing babayo.